Nangyari ito isang Holy Week. Katatapos lang ng shift ko bilang isang call center agent. Napagkasunduan namin ng aking mga kaibigan na sa Mountain Province kami mag-Holy Week. Ngunit dahil sa trabaho ay sinabi ko sa kanila na susunod na lamang ako. Biyernes Santo na nang matapos ang shift ko, dumiretso na ako sa bus station papuntang Baguio City. Alas 6 ng umaga umalis ang bus sa Cubao at nakarating ako sa Baguio ay mag-aalas 2 na ng hapon. Pumunta agad ako sa terminal ng bus patungong Mountain Province. Ngunit pagdating ko doon ay wala na palang masasakyan dahil kakaalis lang ng huling biyahe papuntang Sagada. At wala nang kasunod dahil bukod sa Biyernes Santo ay aabuti na daw ng dilim sa mga bangin ang bus kung may aalis pa. Wala akong magawa kundi magpalipas ng gabi sa Baguio ng mag-isa. Naghanap agad ako ng pinakamurang hotel na matutulugan. Nakahanap naman ako agad sa di kalayuan. Isang kwarto na lamang ang available dahil madami daw turista sa Baguio kapag Holy Week. 2 ang kama ng nakuha kong kwarto. Wala na akong pamimilian, kaya naman kinuha ko na ito. Habang nakahiga ako sa kama at nakikipag-chat sa mga kasama ko na nauna na sa Mountain Province, ay parang nakarinig ako ng nagbibilang ng mga barya sa kabilang kama. Lumingon agad ako dahil akala ko may nakapasok sa kwarto. Pero wala naman. Di ko na lang ito pinansin at lumabas ako para makapagkapi sa ibaba. Paglabas ko ng kwarto ay madilim sa pasilyo ng hotel. Madalang ang mga maliliit na ilaw na nasa kanto ng mga kwarto. Nagkakapi na ako sa ibaba nang may naaninag ako na umakyat sa hagdan. Hindi ko na din pinansin dahil alam kong nalak ang kwarto ko at hawak ko naman ang susi. Pagkatapos kong magkapi ay bumalik na ako sa itaas para matulog. Laking gulat ko nang pagbukas ko ng pinto ay tila may nakatalokbong na nakahiga sa kamang gagamitin ko. At nagkalat ang mga gamit ko na iniwan ko naman sa kabilang kama, kung saan ko narinig na merong nagbibilang ng barya kanina. Kinilabutan ako dahil naila ko naman iyong pinto ng kwarto. Nilapitan ko ang kama at wala naman na akong nakitang nakatalokbong na nakahiga. Dahil sa pagod at antok ay matutulog na ako. Nagtalokbong na ako ng kumot dahil nakakaramdam na ako ng takot. Ngunit laking pagkasindak ko nang meron akong marinig na kumakanta ng isang salita ng mga igorot sa tapat mismo ng uluhan ko. Napadasal na lang ako hanggang sa makatulog. Pagsapit ng umaga, agad akong nag-check out at nilisan ang hotel na iyon. Saktong parating na din pala sa Baguio ang mga kasama ko. Pagsakay ko sa bana, inarkila ng mga kasamahan ko ay nagtanong agad ang driver kung bago lang ba ako sa Baguio. Sagot ko naman ay oo. Aniya, madami daw nag-check-in sa hotel na iyon dahil nga mura, ngunit napakarami daw nagpaparamdam doon mula nung lumindol noong 90s. Marami daw bangkay na doon muna dinala bago kunin ng mga punerarya at ng mga pamilya. Hindi ko malilimutan iyong araw na iyon at nangako ako sa sarili ko na hinding-hindi na ako mag-check-in sa hotel na iyon ng mag-isa. Okay, yun po yung ating kwento na naibahagi ngayon. At nagpapasalamat po ako sa patuloy na pagtangkilik at pagsuporta sa channel na ito. At mega love shoutout po sa lahat. At mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Hanggang sa muli. Bye-bye.